ang nawawalang bata sa isang matahimik na baryo sa gitna ng kabundukan. Nakatira si Lyra, isang masayahing batang babae at mahilig maglaro sa kakahuyan. Isang umaga, napansin ng kaniyang pamilya na wala siya sa bahay. Inakala nila naglaro lang siya sa paligid. Ngunit lumipas ang maghapon at hindi pa rin siya bumalik. Nag-aalala na ang buong baryo. Nagtipon-tipon ang mga bata sa baryo. Sina Basti, Miko, at Joy. Matagal nang magkaibigan ang tatlo at palagi silang nagtutulungan sa kahit anong suliranin. Kailangan nating hanapin si Lyra, sabi ni Basti. Pero nakakatakot sa kakahuyan, sabi ni Joy na ang boses. Kung hindi natin siya hahanapin, baka mapahamak siya. Sagot naman ni Miko at ni Kila, matapang kahit kinakabahan. Nagpaalam sila sa kanilang mga magulang at nagdala ng flashlight, tubig at tinapay bilang baon. Habang naglakad sila sa makitid na daan punta sa kakahuyan, napansin nila ang kakaibang katahimikan. Wala man lang tunog ng mga ibon o kaluskos ng mga dahon. Tahimik masyado, parang may nagtatago, sabi ni Basti habang nagmamasid. Sa gitna ng kanilang paglalakad, nakarinig sila ng mahihinang yak. Si Lyra yun, sabi ni Joy. Sabay takbo punta sa direction ng tunog. Sinundan siya nina Basti at Miko hanggang sa marating nila ang isang lumang kuweba na natatakpan ng mga halamang gumagapang.
lumapit si Miko sa entrada ng kuweba. Dito galing ang iyak niya. Naglakad sila papasok sa dahan-dahan gamit na ang flashlight upang maliwanagan ang madilim na paligid. Sa loob ng kuweba na natagpuan nila si Lyra na nakayakap sa kaniyang mga tuhod. Lyra, sabay-sabay nilang tawag. Pagtingala ni Lyra bakas sa kaniyang mukha ang takot. May nakikita akong kakaiba dito, aniya habang nanginginig. Napatingin ang tatlong magkakaibigan sa dingding ng kuweba. May mga ukit na larawan ng mga tao at hayop na tila nagkukuwento ng isang unang alamat. Ayon sa mga larawang iyon, may isang mahiwagang tagapangalaga ng baryo na nagtatago sa kakahuyan upang protektahan ang mga tao mula sa mga masamang espiritu. Kaya pala tahimik ang kakahuyan, sabi ni Basti. Siguro inakala ng tagapangalaga na may panganib. Kaya niya dinala si Lyra dito. Nang marinig ito ni Lyra, napahinga siya ng maluwag. Hindi pala masama ang nagdala sa akin dito. Hinawakan ni Joy ang kamay ni Lyra. Tara, babalik na tayo sa baryo. Habang naglakad palabas ng kuweba, naramdaman nila ang ihip ng hangin na tila nagsasabi na ligtas na silang makakabalik sa kanilang pagdating sa baryo. Masayang sinalubong sila ng mga magulang ni Lyra at ng buong komunidad. Maraming salamat sa inyo, sabi ng nanay ni Lyra, na halos
Naging alamat na rin ang kwento ng tatlong batang matapang na nagligtas kay Lyra at natuklasan ang lihim ang kanilang baryo.